Matapos ngang malaman ni Madam Jacinta ang kanyang totoong sitwasyon sa kalusugan, agad na siyang kumilos. Hindi na siya nag-aksaya pa ng mga oras. Inayos na niya ang mga papel, ang kanyang ihahabilin na pamana dito kay Tyrone. Agad niyang kinausap ang kanyang abogado. At dito naman agad na may kwento ng kanyang abogado na napansin niyang itong si Darius ay tela gumagawa ng mga hakbang kung saan inaalam niya kung paano mahahabol ang mana kung sakasakaling mawala na nga itong si Madam Jacinta. Matapos nga kasing sabihin nga nitong si Madam Jacinta na ni Singkong Duling ay walang mahihita itong si Darius sapagkat hindi niya makalimutan ang mga ginawa nito at alam niya nagpapanggap lamang si Darius sapagkat ang habol lang nito sa kanya ay ang kakayamanan niya kung sakasakaling siya ay matsugi, kaya naman wala siyang ibibigay sapagkat hindi mapagkakatiwalaan nitong si Darius. Hindi siya makatulog ng mga sandaling yun. Talagang iniisip niya kung paano nga makuha ang naturang yaman. Patid niya kasing may iba siyang bibigyan at walang iba kundi nga itong si Tyrone. Hindi siya makakapayag lalong lalo na at hindi naman niya katugo itong si Tyrone. Alam kasi ni Darius na wala ng ibang natitirang kamag-anak itong si Madam Jacinta maliban sa kanya. Kaya hindi siya makakapayag na mabaliwala lamang siya at mapunta sa iba. Samantala, formal na nga ang in-announce ang tungkol sa gustong mangyari ni Madam Jacinta sa loob ng kanyang shop. Pinahagi na nga nitong si Madam Jacinta sa kanyang mga tauhan na wala ng ibang magmamay-ari sa kanyang shop at magiging manager, pati nga sa kanyang mga iba't ibang negosyo ay tanging si Tyrone na ang mamamahala sapagkat malaki ang tiwala niya dito kay Tyrone. Alam niyang kakayanin ni Tyrone at dahil nga sa masipag, matyaga at matalino si Tyrone, kaya nasisigurado ni Madam Jacinta na hindi siya mabibigo pagdating kay Tyrone. Kaya naman, labis na galak ang nararamdaman nga ni Tyrone. Maging ang kanyang inang si Roselle ay masayang-masaya din para sa kanyang anak. Subalit, sa kabila ng mga saya na kanilang nararanasan, ay hindi nila alam na nasa panganib ang buhay nga nitong si Tyrone. Sapagkat nung mga oras din na nalaman nga nitong si Melania at nitong si Darius ang ginawa nga ni Madam Jacinta, ay hindi na nga sila mapakali. Batid naman nila na may iba pang may galit sa kanila na ito nga si Bea, kaya naman makikipagsabuatan ng mga ito pagdating kay Bea. Lalong itong si Bea ay galit na galit matapos nga matuklasan na minsan ngang may nangyari kina Chris at kay Roselle. Kaya sa pagkakataong yon, hindi papayagan ni Bea na maging masaya si Roselle at ang kanyang anak na si Tyrone. Lalong lalo na at punong-puno nga siya ng galit at hinanakit pagdating sa kanyang asawang si Chris dahil nakita niya na nakikipagkita at nag-uusap pa rin si Roselle at itong si Chris. Ang hindi pa niya alam ay tungkol ito sa kanilang mga anak na kambal na bagay na hindi pa rin alam nitong si Bea. Kaya naman si Bea ay talaga naman makikipagsabuatan dito nga kina Melania. Biglang ang mawawala itong si Tyrone at ang kanyang ina dahil ipapadukot ito ng mga ito. Dahil sa galit nga ni Darius at hindi na matanggap ang pasya ng kanyang ate na si Madam Jacinta na si Tyrone ang mamamana sa lahat ng kanyang kayamanan at siya naman ay mababaliwala gayong siya naman ay kapatid at siyang kadugo.